Paano mo malalampasan ang mga sugat ng nakaraan? When the Mist Clears ay isang pelikulang naglalakbay sa mga tema ng pagpapatawad, paghilom at pagbabago. Ipinapakita nito kung paano muling matutunan ng mga tao na magpatawad at magbukas ng kanilang puso. Kaya't mag-relax ka at samahan ako sa pagtalakay ng pelikulang ito. Ang pelikula ay nagsisimula sa karakter ni Isabela, isang babae na nahihirapan sa kanyang kalungkutan at pagkakahiwalay. Lumaki siya sa ilalim ng anino ng pagkamatay ng kanyang ina at hindi siya naging malapit sa kanyang ama, si Frank. Ngunit sinusubukan ni Frank na ayusin ang kanilang relasyon. Kaya't inihanda niya ang isang biyahe patungo sa kanayunan, umaasang makakapag-ayos sila. Monteberico Estate, isang napakaganda at malawak na lugar na tila perpekto para kay Isabela upang makapagpahinga mula sa kanyang abalang buhay. Dinala ni Frank si Isabela dito, hindi lamang upang magsama, ngunit upang maglaan ng oras na magkasama sila malayo sa kanilang mga karaniwang gawain. Sa simula, malamig si Isabela, hindi siya kumbinsido at hindi handang magbukas ng kanyang puso. Huwag kalimutan si Matt, ang tagapangalaga ng state. Siya'y tahimik, matigas, at may kaunting misteryo sa kanyang mga mata. Ang trabaho niya ay hindi lang mag-alaga ng lupa, kundi magtulungan kay Isabela. Sa simula, hindi siya gusto ni Isabela. Hindi siya sanay sa pisikal na paggawa sa lupa at malayo ito sa kanyang karaniwang buhay. Pinupush ni Matt si Isabela upang lumabas sa kanyang comfort zone. Ginagawa niyang magtrabaho sa bukirin, mag-alaga ng mga hayop, at maranasan ang tunay na buhay. Naglaro sila ng poker at sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo, nagsimula siyang magustuhan si Matt dahil sa pagiging tapat at walang pretensions nito. Sa simula, si Isabela ay nagagalit kay Matt, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbukas ang kanilang relasyon. Habang si Isabela ay nagsisimula ng relasyon kay Matt, ipinapakita rin ng pelikula ang relasyon niya kay Frank. Si Frank ay may sarili ding emosyonal na sugat, mga tao ng pagpapabaya kay Isabela at ang kanyang hindi pa rin nalulutas na kalungkutan mula nang mamatay ang asawa. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap, nalalaman natin na may malupit na relasyon si Frank sa ina ni Isabela at isang malaking bahagi ng kanyang emosyonal na distansya ay mula sa hindi pa naiprosesong sakit mula sa pagkawala ng kanyang asawa. Sinubukan ni Frank na makipag-ayos kay Isabela at humingi ng tawad sa pagiging emosyonal na malayo, ngunit hindi pa ito tinatanggap ni Isabela. Maliwanag na sinusubukan ni Frank na maghilom, ngunit wala pa siya sa puntong yon. Ang kanyang paglalakbay ay tungkol sa pagkatutong maging naroroon para sa kanyang anak na babae at harapin ang kanyang sariling emosyonal na mga problema. Habang lumilipas ang mga araw, ang relasyon ni Isabela at Matt ay nagbabago. Ang dating inis ay nauurong at nagiging isang tunay na pagkakaibigan. Si Matt sa kanyang mga simpleng pananaw sa buhay ay nagsimulang magbigay ng inspirasyon kay Isabela. Mas marami na silang napapag-usapan tungkol sa kanilang mga nakaraan, mga pagsubok at mga pangarap. Ibinahagi ni Matt ang kanyang nakaraan bilang isang trapeze artist na kailangang itigil ang kanyang karera pagkatapos ng malubhang aksidente. Isa itong pagkakataon ng kahinaan na naglapit sa kanila. Dahan-dahang nagiging mas bukas si Isabela at nagsimula siyang magbahagi ng kanyang sariling mga sugat. Isa itong pagninilay na tumulong kay Isabela upang tanggapin na ang pagpapagaling ay isang mabagal at unti-unting proseso. Nagsisimula silang magtiwala sa isa't isa. Hindi sinusubukan ni Matt na ayusin siya, ngunit tinutulungan siya ni Matt upang maunawaan ang kanyang sarili ng mas mabuti. Habang mas marami siyang oras na ginugugol kay Matt at sa estate, makikita mo ang isang pagbabago. Hindi na niya tinatanggihan ang katahimikan at nagsimula niyang pahalagahan ang kapayapaan sa paligid niya. Ang mga hayop at kalikasan ay naging isang uri ng therapy para kay Isabela. Tinutulungan siyang muling kumonekta sa mga bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natabunan. Ang kagandahan ng kanlurang Italia ay nagsilbing simbolo para sa pag-unlad ni Isabela. Ang tahimik na ritmo ng buhay sa bukid ay pinipilit siyang
Magpabagal at kalimutan ang nakaraan. Si Isabella at Frank ay nagkaroon ng isang malalim na pag-uusap at bagamat hindi ito naging isang perpektong pagkakasundo, ito ay isang tapat na sandali. Nagsimula nilang maintindihan ang isa't isa hindi lamang bilang ama at anak kundi bilang mga tao. Habang lumalalim ang relasyon ni na Isabella at Matt, nagsisimula ding magbago ang dynamics ng kanilang pagkakaibigan. Hindi na ito simpleng pagtulong. May mga hindi pa nasasabi na nararamdaman na nagsisimula ng umusbong. Malinaw na pareho silang nasa isang punto ng pagbabago at kailangan nilang magdesisyon. Hindi na ang parehong babae si Isabella mula nung dumating siya. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang sakit, ang sakit ng kanyang ama at ang kanyang hinaharap. Habang ang pelikula ay sumusuri sa kanilang lumalalim na koneksyon, ito ay ginagawa sa isang maselan at hindi nagmamadali na paraan. Nakikita mo ang unti-unting pagbabalik loob, ngunit walang pagmamadali. Sa paglapit ng pagtatapos ng pelikula, makikita mong ang ulap ay unti-unting naglalaho, hindi lang sa literal, kundi pati na rin sa emosyonal. Si Isabella ay naharap na sa kanyang nakaraan, nakipag-ayos sa kanyang ama at nahanap ang bagong pag-unawa sa kanyang sarili. Si Matt sa kanyang sariling paraan ay naghilom din, ngunit ang ulap ay hindi ganap na naglaho para sa lahat at okay lang iyon. Ang kagandahan ng When the Mist Clears ay hindi nito ipinapangako ang mga madaling sagot. Ipinapakita nito sa atin na magulo ang buhay at ang pagpapagaling ay isang matagal na proseso. Ang mga pangunahing tema ng pelikula ay tungkol sa pagpapagaling, pagkakabalik loob at pagpapatawad. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng oras upang maghilom at ang papel ng mga relasyon, maging ito ay sa pamilya, kalikasan o ang sarili sa proseso ng pagpapagaling. Ang pelikula ay nagtatapos ng may pag-asa, hindi dahil lahat ay naging perpekto, kundi dahil nagsimula ng maunawaan ng mga karakter ang kanilang mga emosyonal na kalagayan. At iyon mismo ay isang uri ng kapayapaan.